paparating na eleksyon ay muli tayong pipili ng mga mamumuno sa ating lalawigan. Alamin ang kanilang intensyon sa pagtakbo. Kilatisin ang kanilang mga plano para sa probinsya. Himayin ang kanilang mga plataporma at suriin ang kanilang mga ihahaing programa para sa mga Marinduqueño. Know your candidates sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Know your candidates. Sa darating na eleksyon sa 9 ng Mayo, isang makabuluhang pagkakataon na naman ang guguhit sa kasaysayan. Muli tayong boboto ng mga lider na mamumuno sa ating bansa. Kabilang narito ang mga makapangyarihang posisyon sa probinsya, ang gobernador na siyang mamamahala sa ating lalawigan kung saan kabilang ang 6 na bayan na binubuo ng Bayan ng Buwak, Buenavista, Gasan, Mugpog, Santa Cruz at Torrijos. Gayon din ang iba't ibang mga posisyon kagaya ng vice-gobernador at miyembro ng sangguniang panlalawigan na siyang magtitimon sa kung saan dadalhin ang ating lokal na gobyerno. Kaakibat nito, ang mga tungkulin at responsibilidad na nakaatang sa kanilang trabaho bilang isang tapat na lingkod bayan. Ngayong araw, samahan niyo kami sa isa na namang natatanging pagkakataon sa mga tumatakbo bilang bukal ng 2nd distrito. Ating uusisain ang kani-kanilang programa at platapormang inilalatag para sa ikauunlad ng ating lalawigan at sa buhay ng bawat Marinduqueño. Isang mapagpalang araw, Marinduque. Magandang araw, Pilipinas. Ako po, si Romeo Mataak Jr. ng PCOO o ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency. At samahan niyo po ako dito lamang sa programang Know Your Candidates. Tayo po ay sabayan ng sumasing papawid sa ating pong mga kasamang mga media partner sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Gayon din sa DZNS-FM 94.1 Radyo Kamalindig. Napapanood na rin po tayo sa social media platform ng PIA Marinduque at sa official Facebook page ng Provincial Government, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Maaari po kayong makibahagi sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga katanungan at suwestyon para sa ating gobernador o para sa ating kakapanayamin ngayong araw. Gamit po ang mga numerong 0930-510-2411 o sa pamamagitan naman ng pagpapadala ng inyong mga concerns sa ating comment section box. Mga kababayan, ang atin pong makakasama sa ating programang Know Your Candidates ay walang iba, kundi ang kasalukuyang bukal ng 2nd distrito ng ating pong sangguniang panlalawigan mula sa bayan ng Santa Cruz, Bukal Ismael Lim. Magandang araw po sa iyo, Bukal Ismael, at welcome po sa ating programang Know Your Candidates. Magandang hapon, Romy, sa lahat ng mga nanonood at mga kababayan natin sa Marinduque, lalo-lalo na sa amin sa 2nd District, Santa Cruz, Torrijos at Buenavista. Gayon din sa bayan ng Buwak, Mugpog at Gasan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang ating pong kasama ngayon dito po sa ating programa, base po sa ating pakikipag-usap sa kanya at base sa mga datos na ating pong nakuha, ay matagal na palang naglilingkod sa ating pong lalawigan, partikular po sa bayan ng Santa Cruz. Marami po sa ating mga kababayan ang hindi alam ang tungkol sa kanyang personal at mga pampublikong gawain. Kaya naman atin po nga alamin ito mismo sa kanya. Bukal Ismael, gaano na po kayo katagal naglilingkod bilang isang public servant? Kuya Romy, ako ay naging konsehal ng 3 taon sa bayan ng Santa Cruz at naging vice mayor ng 6 na taon
At ngayon ako'y incumbent na board member for ito ay yan. So ang nasa nasa 12 years na rin na naglilingkod sa ating lalawigan ng Marinduque, particular sa Santa Cruz at sa 2nd District ng Marinduque. 12 years, Romy. 12 years of experience na rin. Kahit pa paano. Taga saan po bang barangay kayo nagmula sa Santa Cruz? Kami po ay hindi po ako taga mismong poblasyon. Kami po ay taga Bukid. Ako po ay kandidato. Ako po ay isang politikong taga Bukid sa Napo, Santa Cruz, Marinduque, sa Silangan Santa Cruz po 'yan. At awa ng Diyos ay kahit po ako ay medyo nasa hindi naman kami taga-bayan, ay ako po ay mahal-mahal din po ng mga kababayan ko diyan sa poblasyon. Kaya ako po ay ito po ay talagang aking nasa puso po talaga ang itong pagmamahal sa akin. Ito po ay aking inaalala ng maigi, itong pagmamahal at pagtanggap po sa akin na aking mga kababayan sa unang-una po sa natin Santa Cruz at ngayon po ay sa 2nd District po ng Marinduque. Bukang ibig sabihin po ba noon kayo po ay nag-graduate o graduate ng elementary sa Napo Elementary School? Ay hindi po ako po nag-aral ng elementary ay diyan po sa Santa Cruz. Ngunit nagsara po yung eskwelahan ng Chinese school diyan sa yung Chinese UE Elementary School diyan sa bayan sa Santa Cruz, at kaya napilitan po kaming lumipat ng Manila noong ako ay grade 4. So elementary ako din nag-start sa Santa Cruz, ngunit nag-graduate ako ng elementary ay sa Manila na sa Binondo, Manila. Tapos high school ay ganoon na rin hanggang college. Saan po kayo Pero lagi kaming nauwi at lagi kaming sa Marinduque. Saan po kayo nagtapos ng kolehiyo? Ako ay nagtapos ng civil engineering sa University of the East, at ako ay licensed civil engineer by profession, at yun kaya ako naman ay kaya yun din ang aking itong aking advocacy ay doon ako napatutok sa paggawa ng mga gusaling paaralan dito sa ating lalawigan ng Marinduque na donations ng mga may kakayahan dito sa Manila. Yan ang aking doon ko na itinutok yung itong aking profession, doon ko inilaan doon nga sa mga school buildings. Yan ang aking advocacy. Marami pong youth. Marami pong hindi nakakaalam ng bagay na yun. Actually, ngayon lamang ko po nalaman na si Bukal Ishmael Lim ay isa palang inhinyero sibil. At natutuwa po tayo na sa pagmamagitan po ng programang Know Your Candidates ay naipapabatid po at naipapamalay natin sa ating mga kababayan yung ilan sa mga mahalagang impormasyon ng mga kumakandidato po para sa nalalapit na eleksyon 2022, particular po sa Mayo 9. Ngayon, Bukal, kayo ho ba, kailan ho ba kayo graduate ng kolehiyo at nakapasa bilang isang inhinyero sibil? Kung inyo natatandaan. Tanda ko yun. Ako ay medyo sorry kasi if my memory serves me right, ito ay kasi ay yung 9/11 nung nagre-review kami sa Besavilla noong nangyari itong Twin Towers yung sa New York. Yan ang yung pag-collapse ng Twin Towers habang nagre-review kami noon. So isang major event yan. So yun, during that time doon nagre-review kami, and awa na Diyos ay wala naman naging problema sa board exam. And I took it, and I passed, and I remember it was December, lumabas yung resulta ay mabilis lamang noon and immediately January the next year ay nagtrabaho na ako sa construction management. So tuloy-tuloy halos ang aking Pag-usapan ho natin yung aspeto na yon, Bukal Mael, so immediately after graduation ho, kayo ay nagtrabaho na sa isang pribadong institusyon o kumpanya? Opo. Ano po yung naging for trabaho 5 years ninyo? po, ako po ay construction management po. Nasa construction management company po kami. Ito po yung nagmamanage noong
flow ng construction, yung scheduling and all that ano po, para namang ma-optimize po yung value at saka yung money's worth ng owner, para hindi naman po nasasayang kung saan-saan po napupunta. So para po mapabilis at maging masulit po ng owner yung kanyang pondo. So construction management po ang aking naging ang aking naging profession. Doon po ako nakapagtrabaho. 5 years po. At after po ng 5 taon na paninilbihan nyo sa isang pribadong kumpanya o institusyon, ano po yung inyong naging trabaho? At kailan kailan nyo po naisipan by that time na napasukin na po ang itong magulong mundo ng politika? By that time, Romy, ay meron kasing nagkaroon ng malakas na bagyo sa Marinduque, itong Reming. Typhoon Reming noon, Romy, at grabe ang devastation na inabot ng ating lalawigan. Matinding bagyo ito, at it took some time din bago bumalik ang power noon. Naalala ko noon na for several months, mga nasa 3 buwan yata din yan na walang power. Typhoon Reming, it was December, and ayun, nakita ko rin ang nangyari sa atin, at when that happened, immediately I gathered some items para po sa donations po para sa ating lalawigan ng Marinduque. Ito po yung mga kakilala natin ng mga meron din pong kakayahan sa Manila na mga negosyante rin po. At ayun ho, mga relief po muna, relief goods ang ating dinala sa Marinduque, sa Santa Cruz in particular. At meron din po from Lucena, sila Kahulian Ong po, nag-donate din po. Yung mga kaibigan din po natin sa Lucena. And then, dinala ko po sa Marinduque, at sapagkat napakahirap po sa Marinduque pagka nasalanta po ng bagyo. Matagal po ang response. Sapagkat tayo po ay island province, bago makarating ang relief, it will take some time kasi wala pa nga ang biyahe. For several days, wala pa rin biyahe. Malakas pa rin ang alon sa dagat. Hindi makatawid agad ang help. So, yan ang kailangan talaga. Kaya't napaka-importante na matulungan ang ating lalawigan. So, from there, ayun, nakatulong tayo sa ating mga kababayan, at nasundan pa ito sapagkat mayroong yung aking isang tiyuhin na native din ng Landi, Santa Cruz, ay nag-donate naman ng eskwelahan din para sa ating sa lalawigan ng Marinduque, at pinagawa niya sa akin ito, ginawa ko ito. Alam niya ako civil engineer. At doon nag-umpisa, naitayo ito sa Angas at saka Asa na po. And nagkaroon din ng school sa Landi, Aturan, yan sa lugar na yan. At yan ang mga una natin mga nagawang mga eskwelahan. Tuloy-tuloy na yung Romy, at ako'y napansin ako ng ating mga dating mga namumuno sa Santa Cruz at sa lalawigan ng Marinduque. Sinama nila ako sa kanilang partido. And naging number 2 ako sa konsehal, Romy, noong unang laban ko na konsehal. Bago po natin puntahan yung pagkakataon kung saan ay na-elect na nga po kayo bilang konsehal ng Bayan ng Santa Cruz, ano po ba yung naging inspirasyon ninyo? At pinasok nyo na nga, tuluyan nyo na nga kung pinasok itong politika sa Bayan ng Santa Cruz. Maliban po dun sa ibinahagi ninyo kung saan ay napansin ninyo na sa tuwing dumarating ang kalamidad ay talaga namang napakahirap at napakatagal ng ayuda at intervention na nakakarating po sa ating lalawigan. At totoo po yan. At the same time, lalo na po yung mga balita, ang tagal po na hindi po tayo nababalita sa nasyonal kapag may mga kalamidad tayo nararanasan. Kumbaga, tayo lamang huwag nagtutulong-tulungan para at least makabangon tayo sa nadala naman na epekto ng isang kalamidad. Pero maliban ho doon, sino ba ang inyong Lalo na noon. Ngayon medyo, lalo na noon, Romy, pero ngayon medyo, dahil din kay speaker at sikat ang ating speaker at ang ating gobernador, medyo hindi na ganun ang sitwasyon. Ngunit talaga noon, grabe.
Grabe talaga. Opo. At the same time, yung tulong din po ng social media. Tama po yan. Opo. Pero sino po ang inyong naging inspirasyon? At ito nga po, pinasok nyo na ang politika. Romy, kasi ang aking father si Juan Max Lim ay matagal ding public servant ng Marinduque. Siya ay naging councilor at naging vice governor din siya ng lalawigan ng Marinduque noong ang kanyang governor noon ay si Governor Luisito Reyes. At naging board member din siya after that 2 terms din. So yun, nakikita ko rin sa kanya at ako sinasama-sama, madalas siya ako inasama sa Kapitolyo, madalas siya ako inasama sa mga meetings niya at minsan sumasama rin kami sa campaigns. And yun, siguro ay dahil din sa yung natutunan ko rin na itong kailangan din itong mapaglingkuran din naman ang ating mga kababayan. Yung mahirap din naman, Romy, na kita ay although ikaw ay maging successful din, ngunit maganda rin na ikaw ay successful, ngunit maganda rin na kita ay nakakatulong din sa ating mga kababayan para mas marami kita natutulungan. At yung lalo pat kita natin, there really is indeed a need for good governance dito sa ating lalawigan. Kahit saan naman, lalo dito sa ating bansa ay yung maganda rin yung young blood and of course yung puso mo talaga, puso mo ay nasa paglilingkod. Ang aking lalo pat may kakaalaman naman tayo, may kakayahan tayo, and yun, i-dedicate ko na ito sa aking lalawigan. Nabanggit niyo po yung salitang young blood. Ilang taon po ba kayo nang pumasok po kayo bilang, o tumakbo kayo bilang konsehal ng bayan ng Santa Cruz? Nabanggit ko nga yung young blood. Ako pa naman ay member pa rin naman ako ng NMYL, National Movement for Young Legislators. Actually, na nga ako nasa border na at ako ay 43 na. Ngunit I started young noong at the age of 28, I think, the age of 28, noong ako ay sumabak sa politika. And ayun, it's been 12 years since then. And I'm still young. I believe I'm still young. And I have much to offer my province pa rin. Napapakinabangan na rin naman ang ating mga nagawa. Bukod doon sa mga aking mga yung services beyond the municipal government, beyond the municipal government and the provincial government. Bukod pa sa doon, siyempre marami tayong mga personal natin na mga nagagawa, kagaya nga ng mga donation ng mga schools. At iba rin yung marami tayong mga kakilala na personal na maitutulong natin sa on our end para sa ating mga kababayan. At of course there is sorry. Of course there is the need na itong mga duties natin and functions sa sanggunian itong mga paggawa ng resolutions and ordinances. At bukal isa marahil kayo sa mga maituturing na unang mga batang konsehal ng bayan ng Santa Cruz. Opo. Yang batang-bata pa po ako noon. Ako ay sariwang-sariwa pa, Romy. Pero ngayon ay hindi na sariwa. I'm in my prime. Kinog na. Masasabi natin kinog. Opo. So, gaano po kayo katagal na nagsilbi bilang konsehal ng bayan ng Santa Cruz? Yang 3 years, Romy. It's from mula yang 2007 hanggang 2010. And then from 2010, ako ay nag-vice mayor. From 2010 to 2013 and 2013 to 2016. Yan. At bilang isang pinakabatang konsehal po ng nasabing bayan, ano po yung sa palagay nyo maituturo ninyo na isang legasiyang ordinansa na nagawa po ninyo at naiakda po ninyo noong inyong pong
bilang isang konsehal ng Santa Cruz? Yung may pagmamalaki niyo pong ordinansa na inakda ninyo. Ito ay medyo ano na rin, medyo may katagalan na rin, ngunit kung hindi ako nagkakamali ay may ginawa akong isang ordinansa noon na sa akin ay malapit sa aking puso. Itong lahat ng mga projects and lahat ng mga proyekto ng pamahalaan ng municipality, ng pamahalaan ng bayan ng Santa Cruz ay kailangan ay maka-turn over sa mga barangays ng ito ay bukod pa doon sa batas pang national. Naggumawa din ako ng ordinansa kung saan kailangan ito properly turn over sapagkat yaang kailangan ay accountable din yung naging program at projects. Kailangan ito yung ma-cross-check ng ating mga kabaranggayan at ng may transparency. Hindi lamang yung nagawa at hindi na alam kung ano na ang nangyari. Napunduhan, marami tayong mga projects kami na napupunduhan na minsan ay ginagawa na lamang at hindi rin alam, namamalayan din ng ating mga kabaranggayan kung saan galing or kung tama ba ito o kompleto na ba ito. So for cross-checking and counter-checking and ang transparency ay nag-initiate ako nitong ordinance na ito. And I think it's still it's a standing ordinance dyan sa Santa Cruz. Nag-initiate din ako ng isang ordinansa kung saan ako ay MTR-FRB chairman dito sa Santa Cruz nung bilang vice mayor ay itong mga naalala ko dati noong dito sa yung mga toda natin sa mga tricycles ay sila ay nagkakaroon sila ng parang pakiramdam nila ay sila ay haharas ng BIR because they are required to comply with so many requirements ng BIR at sila ay abuwisan ng malaki so medyo makapal-kapal din yung tax code. Pinag-aralan ko rin yung tax code at ako'y nag-aral din ng abogasiya sa ng ilang taon noong after habang ako ay vice mayor ay pinag-aralan ko yung tax code ay doon nakita ko nga na itong mga pagka ikaw ay less than 100,000 ang iyong income for 1 year, hindi ka considered na negosyante o hindi negosyo yung ginagawa mo. Kundi yan ay livelihood lamang. Ikaw ay marginal income earner. So doon nakipag-meeting kami, nakipagpulong kami kasama ang mga pangulo ng mga TODA at ng itong ganoon din ang BIR. At doon nakapagpaliwanagan kami na ito palang itong mga magta-tricycle natin, marami sa kanila. Of course, hindi naman aabot ng 100,000 ang kita sa loob ng isang taon. So ito ay hindi ito exempted sila dito sa mga taxes na ito. So sila ay marginal income earner, ito ay livelihood, hindi ito business. So yan ang naipaglaban din natin ang karapatan ng mga magta-tricycle sa puntong yan doon sapagkat alam mo Romy, ang mga magta-tricycle hindi lamang yan mga drivers, yan ay mga fathers, mga pamilyadong tao yan, mga tatay, mga anak, mga lolo na nagpo-provide ng means o ng pangangailangan din ng pamilya. So they need all the help they can get. Kailangan nila ng tulong Yun ang mga ilan sa aking mga naalala. Yung iba Romy ay marami pa ngunit na talagang na rin. Kailangan kong balikan ko ang aking research Yun. At pagdating naman po sa sektor ng kabataan, ano po yung hindi nyo makakalimutang proyekto na nagawa nyo po bilang isang konsehal noong kayo po ay namumuno pa sa bayan ng Santa Cruz? Ito ay programa ko, itong personal ko ito, yung ako'y nagpa-boxing sa itong programa ko ng pa-boxing. Of course, number one is para sapagkat sa sports sa larangan ng sports
ay ang napakalaki ng potential natin sa boxing, Romy. Yang sa basketball, mahilig tayo sa basketball. Yes, I know. Mahilig ang mga Pinoy, talagang lahat ng mga Pinoy ay mahilig sa basketball. Ngunit napakatatangkad ng mga Amerikano, Romy. Napakatatangkad nila. At talagang hindi kita magkakaroon ng player sa NBA or kung sakali man ay talagang ito ay katakot-takot na sakripisyo. Ngunit sa boxing, Romy, kita ay may Manny Pacquiao, kita ay may Nonito Donaire, kita ay may Flash Elorde. Diyan talaga kita mag-excel ng makikilala ang Pinoy sa boxing. Kaya kami ay nagpa-boxing ako noon no ako'y konsehal at saka no ako'y vice mayor para ma-harness din ang talent ng ating mga kabataan At pero sa academics Romy, ito talaga ang aking advocacy. Itong mga paggawa ng mga gusaling paaralan para sa ating mga mag-aaral ng Marinduque nung ako'y lumabang bukal ay dati ay 33 ang aking ako'y naging bahagi. Kung hindi man ako mismo ang nanghingi na donation ay ako ay naging bahagi sa pagpatayo nito at sa pag-put up nitong mga schools na ito. Ito ay 33. Bago matapos ang aking termino ngayon ako'y bukal, itong July ay ito ay mapalo na ito ng 40. Yung 40 schools sa 40 barangays in the province of Marinduque. Medyo mahirap, Romy, manghingi ng donations ngayon sapagkat dahil sa pandemya ay ang marami ang mga negosyo rin na bumagsak din. Ngunit may mga natugon pa rin. Kagaya sa Matuyatuya na nasunog yung school nila sa Matuyatuya ay may tumugon sa akin itong si Motor Trade para sa Matuyatuya at sa Bagtingon. Kaya marami pa rin naman basta sipag lamang, Romy, sipag lamang at kita ay makakagawa tayo para sa ating mga mamamayan dito sa Marinduque. Bukal pag-uusapan po natin ang ilan sa mga mahalagang mga proyekto na inyo pong nagawa sa panahon na kayo po ay nakaupo bilang bukal. Pero balikan po natin yung mga panahon na nagsisilbi po kayo sa bayan ng Santa Cruz. Pagkatapos po ng inyong termino at paninilbihan bilang konsehal ng bayan, kayo naman po ay kumandidato bilang ikalawang punong bayan o vice mayor ng bayan po ng Santa Cruz. Paano po ito? Pakikwento nga po, Bukal Maer. Ako po ay yung naalala ko po noon ang ating pong dating governor, Nanay Carmencita, at si Mayor Ruben Revilla po nangangailangan po sila ng vice mayor sapagkat sa team po ay ako po kanilang napisil ay di alam po ninyo ay siyempre meron po akong mga kagustuhan din at ngunit meron din po kagustuhan ng partido kaya't ako po ay kinailangan din pong sumunod din po sa kagustuhan ng partido para po for the party po and ako po ay inilaban ko ang aking sarili bilang vice mayor at awa ng Diyos naman po ay kita naman po ang napili din ng ating bayan na Santa Cruz. At gaano po kayo katagal na nilbihan bilang ikalawang punong bayan ng bayan ng Santa Cruz? 6 na taon po, 2 termino po. Ang una ko pong mayor noon ay ang mayor ko po noon ay ang ating dating Mayor Percival Morales at nasunod po ay si Mayor W. Red po ng Santa Cruz. At kung matatandaan po ninyo, pabalik po ako dun sa katanungan ko kanina, ano-ano naman po kaya yung mga mahalagang mga programa na iniwan po ninyo, na nagsilbing legasiya po ninyo bilang ikalawang punong bayan ng Santa Cruz noong inyo pong kapanahunan? Romy, ikaw naman ay pag ikaw ay vice mayor, ikaw ay presiding officer at ex officio ng lahat ng committees. So lahat ng accomplishments ng sanggunian ay ikaw you are on top of it So ang isa rin sa challenges sa pagiging isang presiding officer ay of course itong kailangan ay syempre mga kasama mo ay mga duly elected din yan. So kailangan ay ma-maintain natin yung decorum
sapagkat kung kita ay awayan sa sanggunian, wala kang mangyayari sa atin. At with our relationship with the chief executive, with the mayor, either you are a majority vice mayor or a minority vice mayor, kailangan din ay maganda rin ang relationship mo with the chief executive. Yan ang aking, sapagkat yan ang aking naging policy nung ako yung vice mayor pa. Tulungan natin ang ating mga ang ehekutibo. At ang ehekutibo naman talaga, it is their mandate. Yan ay termino ng ating mayor. Bagamat ako ay vice mayor noon, binoto ka as vice mayor, hindi naman as mayor. So kita ay kailangan ay yung working relationship with the chief executive ay nandyan, harmonious. At yung decorum ay kailangan ma-maintain lagi at all times. And of course, the integrity of the institution. Kailangan ay at all times ay ang integridad ng sangguniang bayan o sangguniang panlalawigan ay kailangan ay yang kahit na kailan ay it must always be preserved. So yun, at marami naman kaming maganda ang aming naging samahan noon with our sa mga projects at lalo sa Santa Cruz. Santa Cruz ay malaki ang potential ng bayan ng Santa Cruz at ang aming waterworks ay ang aming waterworks noon ay kumikita. Kami ay hindi umaasa sapagkat ang aming sources ay kami ay bundukin kasi ang Santa Cruz, Romy. Bundukin. Kaya't ang aming sources ay nandyan. At yan ang aming isa sa mga naging policies ko noon. At it worked. It worked naman. So, nabanggit niyo po, Ishmael, yung kahalagahan na dapat ay nagkakaroon ng tamang ugnayan ang local chief executive at ang mga bumubuo po sa sangguniang pambayan. Para po most definitely. Base po sa inyong karanasan, gaano po ba kahalaga na dapat po ay may koordinasyon at nagtutulungan ang mayor at ang vice mayor? Yeah, most definitely. Kasi kailangan ay kung hindi man talagang magkakampi halimbawa at may hindi maiwasan iba ng partido. But first and foremost dapat ay nandun ang respeto. The respect must be there. Yan ang number one para maginalangan tayo at reference tayo, binotos ng tao, binotos ang mayor, binotos ang vice mayor, binotos sila mga konsehal. Sabi ko nga, Romy, na halimbawa ang botos ng mayor ay 20,000. Ang botos ng vice mayor ay 20,000. O pagka kayo ay nabastusan, pag binastos mo yung mayor, para mo na rin sinampal yung 20,000 na bumotos doon sa mayor. Ganun din naman sa vice mayor, kailangan ay yung irespeto rin yan ng chief executive. At sapagkat yan ay mga duly elected rin, yan ang una sa lahat. And then from there, marami tayo, basta kita ay may ginalangan, marami ang ating magagawa. At para sa, nandiyan naman ang munisipyo, ang gobyerno naman, Romy, ang funds ay kung gusto natin ng improvement, may funds naman available, nandiyan naman. So kailangan lamang ay magamit ng ma-utilize ng effective and efficient, and maraming magagawa ang LGUs ko. At yan po ang ilan sa mga mahalagang impormasyon at detalye na atin pong narinig at natunghayan sa ating pong kinakapanayam ngayon, si Bukal Ishmael Lim. Mga kababayan, tuloy-tuloy po ang inyong gawing panonood dito po sa ating Know Your Candidates dahil mamaya po sa ating pagbabalik ay atin naman po nga alamin ang ilan sa mga mahalagang plataforma at ilan sa mga ordenansang ginawa niya bilang kasalukuyan naman pong kinatawan ng Segunda Distrito ng ating pong lalawigan o ng Second District po ng Marinduque. Diyan lamang po kayo. Makalipas lamang at magbabalik po kami, makalipas lamang ang ilang mga paalaala.
Sa paparating na eleksyon ay muli tayong pipili ng mga mamumuno sa ating lalawigan. Alamin ang kanilang intensyon sa pagtakbo. Kilatisin ang kanilang mga plano para sa probinsya. Himayin ang kanilang mga plataporma at suriin ang kanilang mga ihahaing programa para sa mga Marindukeno. Know your candidates sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Know your candidates. At muli po tayo nagbabalik sa ating pong pagtatanghal ng Know Your Candidates, kung saan ay inaalam po at kinikilatis natin ang ilan sa mga kumakandidato sa ating pong lalawigan. At ngayon nga po ay ating pong kinakapanayam ang ating pong kasalukuyang bukal ng ikalawang distrito ng ating pong lalawigan, si Bukal Ishmael Lim. Kanina po ay ibinahagi ni Bukal Ishmael Lim ang ilan sa kanyang mga karanasan bilang konsehal po ng bayan ng Santa Cruz, at the same time noong siya po ay kumandidato o tumakbo o namuno bilang ikalawang punong bayan naman po ng naturang pamayanan. At ngayon naman po ay ating alamin ang ilan naman po sa mga mahalaga na ginawa nga po niya bilang kasalukuyan nga pong bukal ng ating pong lalawigan ng Marinduque. Bukal Ishmael, kailan po kayo, immediately after your term po ba, Vice Mayor ng Bayan ng Santa Cruz, kayo po ay nag-decide na kumandidato naman bilang kinatawan ng second district? Ay hindi, Romy. Ang noong 2016 ay na-challenge ako na lumaban for the top position sa Santa Cruz. At unfortunately, tayo ay hindi pinalad, kaya tayo ay nagpahinga tayo ng 3 taon. Noong 2019 ay nagkausap kami at ni Governor President Velasco at ng Speaker Lord Alan Velasco, at kaya ako'y sinama nila sa kanilang line-up dito sa noong 2019 as board member. Ano po yung nag-trigger sa inyo? Bakit tumaas po kayo ng posisyon? Hindi naman tumaas. Actually, yung umibayo sa panlalawigan from the municipality of Santa Cruz to the naging province-wide ay sapagkat nakita ko ang kahusayan at kagalingan ng ating ni Justice Velasco pa siya noon. Associate Justice pa siya, at nakita ko talaga ang kanyang sincerity at ang kanyang katalinuhan, kagalingan, at napakasipag talaga. Nakita ko ito noon, kaya ako'y alam ko na ako'y makakatulong sa kanya sa kanyang hangarin sa ating dalawigan. Kaya sumama ako sa kanya, at awa ng Diyos by God's will ay kita naman ay nakanal naman. Hindi pa po ba sapat, Bukal, yung inyong mga tulong na ginawa at pagsisilbi sa bayan ng Santa Cruz, kung bakit ninyo pinasok na rin yung sangguniang panlalawigan? Oo, ngunit alam ko naman, Romy, na kita ay makakatulong pa tayo. Marami pa tayong matutulungan, at mas makakatulong tayo with the leadership of our governor. Mas marami tayong matutulungan ng ating mga mamamayan, mga kababayan natin, mga Marinduqueños. At yan naman ay nagawa naman natin yan doon. At pang ilan po kayo noong nakalipas na eleksyon bilang second district representative? Ako po ay pangatlo sa overall. Number 1 po ako sa Santa Cruz, at sa overall po ay ako ay number 3 sa second district po. Bukal, sa 4 po ay pangatlo po tayo. At yan nga po, kayo na po ang aming kinatawan sa second district, dahil ang inyo pong lingkod ay nagmula naman po sa bayan ng Torrijos. Kaya si Bukal Ishmael ang aming tinig sa sangguniang panlalawigan. Ngayon, Bukal, ano po ba ang pangunahing
duties o function ng isang board member ng Sangguniang Panlalawigan? Well, primary is to create ordinances and pass resolutions. Ito yung mga batas panlalawigan o ordinansa. Meron din naman marami rin kitang nagawang ordinansa at mga resolution din na napapakinabangan na nakakatulong na sa ating mga kababayan sa henerasyong ito at sa mga masunod pang henerasyon. Mm-hmm. And speaking of mga nagawa nyo o mga naakda nyo pong mga ordinansa sa Sangguniang Panlalawigan, ano-ano po yung mga ordinansa na ginawa nyo po sa nakalipas na humigit 2 taon na inyong pong paninilbihan bilang bukal ng 2nd District? Well, sapagkat ako ay meron akong 3 chairmanship na hinahawakan, sapagkat ako ay civil engineer, itong Committee ng Infrastructure and Public Works, Committee ng Economic Enterprise, Local Economic Enterprise, and Committee ng Disaster Risk Reduction and Management. At sapagkat ako ang chairman ng Committee ng Local Economic Enterprise, ako ang nag-akda sa initiative din ng ating gobernador, ito pong commercial sand and gravel na activities sa province of Marinduque. Dati kasi ay ang nangyayari ay meron tayong mga private na individuals o private sector na kung saan sila ang mga may permit, sila ang may mga concessions para sa sale and extraction and sale ng sand and gravel sa Marinduque. Ngunit napansin ng ating gobernador na mayroong conflict dito, mayroong problema sapagkat napakaliit na kinikita. Noong January 2019 hanggang June 2019, ang kinikita lamang ng pamahalaan ng lalawigan ng Marinduque ay 161,000 sa 6 na buwan. 161,000. So, ang may findings ang COA na dapat ay kumikita tayo ng 9,477,000 pa. Dapat ang kinikita ng pamahalaan ng lalawigan. Ngunit hindi ito nagmamaterialize, hindi ito na-realize. So, tinake over ito ng ating punong lalawigan with his wisdom and itong vision ay tinake over niya ito at tinulungan natin ang ating gobernador. Gumawa tayo ng enabling ordinance. Ako po ang nag-author ng local economic enterprise that will govern the operation of commercial sand and gravel na quarry dito sa ating lalawigan ng Marinduque. At yun nga po, ito po ay nagresulta na. Noon pong meron po kitang mga datos, noon pong January hanggang June 2021, ito po ay panahon na po ng ating gobernador, Presley Velasco, kumita na po tayo ng 14,800,000 na po ang kinikita. Minsan po sa isang buwan ay 3 milyon po ang kinikita ng pamahalang lalawigan. Dati po ay 161,000 sa 6 na buwan. Ngayon po, sa 6 na buwan ay kumikita na po ito ng 14,800,000. Noong po 2021, panahon pa po ni Presley, may pandemya pa po yan. Kaya po ito po ay yung pong ang nangyari po, yung dating pera na hinahanap ng COA na dapat ay kinikita natin. Ngayon po, ito po ay napupunta na po sa kaban ng bayan. Ito po ay nasa government coffers na at ito po ay accountable na. Dati po ay napupunta lamang napupunta lamang sa mga hindi nating maalamang mga kalagayan. Ngunit ngayon po, ito po ay nasa government coffers na. Ito po ay nasa kabanan ng bayan at yan po ang isa rin po sa dahilan kung bakit po ang mataas na po ngayon. Sabi po ng ating gobernador, dahil po sa taas ng ating income, of course, pagka ang isang community o ang isang lugar, ang isang LGU ay mataas ang income, ay ito ay nakakataas ng classification ng isang lugar. Kaya po ang sabi po ng ating gobernador ay kung dati 4th class province tayo,
ngayon po ay kita po ay magiging third class province na po ang Marinduque. At yan po ay continuous po yan. Yan po ay hanggat meron pong trade ng gravel and sand ay yan po at yan din ang magiging income at baka nga mas mataas pa ang magiging income in the future ng ating lalawigan na po. At yan po ay oras, Romy, na ang pondo ay nasa kapan na ng bayan, hindi na yan basta-basta maaaring magastos. Yan ay parang pondo ng barangay na kung saan ang barangay treasurer ay kailangan mag-report sa barangay tuwing may assembly. Ganun din sa panlalawigan, yan ay accountable na. Nandyan ang ating provincial accountant, nandyan ang COA, yan ay kailangan na nagdadaan sa mga proseso. At maaari din pong bumalik yan sa services kagaya sa mga programs and projects ng ating gobernador ng pamahalaan at sa services kagaya po ng pagtaas ng yearly incentives po nitong ating po mga kawani sa barangay. Ito po ating mga counterparts sa barangay, mga kawani natin na mga ito pong nauna na pong mag-increase ang BNS. Ang alam po ngayon ay mag-increase na rin po ang PHW. Yan po ay sapagkat po may pondo na, Romy, yan ang una sa lahat ay ang kailangan talaga sa lahat ng naisip natin ay pondo talaga sa ating mga plano, sa ating mga gustong isagawa. Pondo talaga ang kailangan po sa lahat. Po. At yan dahil sa may pondo na marami na magagawa natin. At yan ay isa sa ating mga nakita natin na nagawa natin na makakatulong from with this generation and with future generations. At Bukal, napakaganda po ng inyong ibinahagi ng inyo pong inireport sa ating mga kababayan. Sa pamamagitan po ng isang ordinansa na ginawa po ninyo, talaga namang napapakinabangan na po yan ng ating mga kababayan sa paanong paraan. Dahil nalaman po natin kay Governor Presby na ang ilan pala sa mga binibigay po na pautang o nakapaloob sa Presby with Love nanggaling po pala dyan sa Akita mula po dun sa binabanggit nyo kanina. Paano po, can you please elaborate this particular program, Bukal Ishmaeli? Ito yung ating yung programa ng ating punong lalawigan at nadumaan din naman sa Sangguniang Panlalawigan. Ito ay dumaan sa proseso at ito ay naaprubahan din ng Sangguniang Panlalawigan. Itong loan assistance ventures, Yes. Po itong love loans. Opo, at yan po ang nakita ng ating ng ating punong lalawigan na makakatulong sa ating mga kababayan at yan nga po dahil sapagkat may pondo na po tayo, medyo nag-increase po ang ating income ay yan nagagawa natin na makatulong mamamayan individually sa pamamagitan nitong pagbibigay ng loans na ito. At ito ay pagka ikaw ay ang oras na yung 5,000 ay nabayaran mo, pwede itong mag-increase ang iyong next na magiging loan ay pwede na maging 10,000 hanggang maging 15,000 hanggang 20,000. At pagka naging matagumpay na yung iyong venture, yung iyong negosyo ay lumaki na, yung iyong itong pinasukan mo na commerce or entrepreneurship na iyong ginawa ay pwede ka pang pumasok sa mas malaki pang itong program, itong Presby Care. Oo, para makatulong ka at mapuhunanan ka. Yan ang mabigyan ka ng pampuhunan ng ating pamahalaan. Alam mo, Romy, marami tayong magagaling na mga mamamayan, mga entrepreneurs, mga negosyante o mga madiskarteng mga kababayan na kailangan din lamang ay kaunting tulong na para sila ay makapag-start ng kanilang kanilang mga ventures, itong kanilang mga inaplano at mga inabalak. At yan Romy, ang isa sa pinakamahirap kasing hanapin ay ang puhunan para sa isang negosyo. Kaya kung may makakatulong na ganyan, makakaayuda sa iyo, yung Presby Care ay from 50,000 ang alam ko ay from 50,000 to 200,000 yata, hanggang kalahating milyon yata ito ang sabi ng ating gobernador ay makakatulong sa ating mga kababayan. Kung magkaroon ka ng ganung puhunan na hindi naman malaki ang interest at
napakaliit na interest ay ito yung napakalaking tulong na sa ating mga mamamayan. Lalo ngayon, panahon ng pandemya. Nakita natin ng Romy, nitong nagpandemya, marami ang umuwi sa atin, marami tayong local talents na talents na in-apply nila ito dito sa ating lalawigan na at nakita natin na marami tayong malaki ang potential ng commerce para sa ating itong negosyo para sa ating mga kababayan. If only they can be helped. Yan naman natutulungan naman ng ating pamahalawigan sa initiative ng ating gobernador. At nabanggit niyo po na kayo po ay chairman ng 3 komitiba, at miyembro ng ilan pa pong mga komitiba sa Sangguniang Panlalawigan, maliban po doon sa inyong binanggit na kanina na isang napakahalagang ordinansa na kung saan ay nagpalaki ng income sa gravel and sand, o doon sa binanggit niyo pong income generating na programa kung saan nakakakuha tayo ng sapat na pondo para pondohan yung ilan sa mga programa na ating pamahalang panlalawigan. Mayroon pa po bang mga malalapit sa iyong puso ng mga programa o mga ordinansa na maipagmamalaki niyo po bilang aming bukal ng 2nd District? Opo, ako rin po ang isa sa mga authors nitong Public-Private Partnership and Joint Venture Code. Ito po ay ipinasok ng ating isang kasamang bukal at ito po ay ating inamyandahan at ipinalish natin po ito at in-update po natin ito at co-author ko po dito co-author ko rin po dito ang ating kandidatong Vice Governor Lynn Angeles, ang ating Majority Floor Leader Lynn Angeles at ito po ay naipasa na at ito pong Public-Private Partnership and Joint Venture Code po ito. Ito po ay sapagkat ang ating pong gobernador ay napakalaki po ng kanyang mga naisin na mga negosyo dito sa ating lalawigan, lalo na po itong Marinduque Economic ito pong Mares, ito pong economic zone dito sa Marinduque na located dito po sa magiging location po nito ay itong Balogo sa Santa Cruz. Ay marami pong investments ang papasok dito, investors, and ang kakailanganin po itong public-private partnership and joint venture. Kaya po tayo po ay nagpasa nito at yung 3 po kami rito. Ito po ay isa rin sa aking inagamalaki na ating naipasa ito pong PPP and JV code. Hindi po mahirap po gumawa ng code, hindi po ito basta-basta ordinansa. Ito po ay code. Ito po ay code, kaya po ito po ay kumbaga ay very comprehensive. So yun po. Dapat nakaangkla po yan sa mga batas na nag-exist sa Pilipinas. Tama po. Ang pag-codify po ng code ay hindi rin po madali. Okay. At Bukal, kayo nga po ay muling nag-file ng inyong pong kandidatura, kakandidatong muli sa 2nd termino bilang muling bukal ng 2nd District. Tatanong ko po yung tinanong ko sa inyo kanina, hindi pa po ba sapat yung inyong mga ginawa sa unang termino ninyo bilang bukal? Siguro naman ay ako naman na Romy ay ako nga ay nabanggit ko nga ito, ako ay hindi na ako naghahayag ng mga plataporma, Romy. Ako ay nakaupo na, nakapwesto na ako ay elected na. Tapos na kami sa plataporma. Yung mga plataporma para sa mga baguhan. Kaming mga nakaupo na, kami mga incumbent, kami dapat ay reporting na kami. At kung kami ay pasado baga, kung kami baga ay pasado sa ating mga mamamayan, ay yan ay malalaman natin in a few weeks time. Ngunit ay naman po ang akin po ay sa lahat po ng ating trabaho kailangan po ay may resulta. Oo, at maganda po itong mga papel, ito po mga ordinance at mga resolution. Ngunit mahalaga rin po na itong mga papel na itong mga ordinance at resolution na ating ginawa ay napapakinabangan, nararamdaman ng ating mga mamamayan.
And ako po naniniwala na ako po ay marami pang magagawa. At kita naman po hindi kahiya-hiya sa ating mga kababayan. At nito pong mga, kahit po kita nagkaroon ng pandemya, kami po ay galugad din po namin ang buong Marinduque. Kami po noon ay nag-spray kami noon. Nabalita namin mayroon daw yang COVID sa Torrijos. Takbo kami ng Torrijos. May COVID daw sa Butang Sapa. Takbo kami ng Butang Sapa. Talaga pong kami po noon ay ako po noong pandemya ay hindi ako nagtago. Ano po? Sabi ko nga doon sa tao ko ay yung mga kung may mga anak, huwag na kayo sumama sa amin sa pag-ikot. At nakakatakot po talaga noon. Wala pa pong bakuna noon, Romy. Wala pang bakuna noon. Ang daming ambulansyang nadaan. May mga pasyente. Hindi natin alam kung tayo magkakita-kita pa dito na maayos o kita ay o hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Sabi ko doon sa tao ko ay kung kayo ay may mga anak, wala kayo sumama. At baka hindi ko alam, baka nga may mangyari sa atin, hindi ko kaya tustusan ang inyong pamilya. Ang sabi sa akin ng tao ko, Romy, ay tuloy kita bukal, lakad kita, bahala na ang Diyos. Bahala na ang Diyos, Romy, lumakad kami. At ako ay hindi nagtago. Yang napakahirap na kita gatago, Romy, ng panahon ng pandemya, yung kapitan ay naka-duty, yung DNS, BHW, yung kagawad ay naka-duty, yung tanod ay naka-duty. Yung tapang mga panlalawigan ang magatago, ay ito ay unacceptable. Ito ay just downright unacceptable. Kaya kami ay kumilos kami at ganoon din pagkatapos nung kami nakahingi rin ng mga donations ng mga PPEs, mga washable PPEs, mga bigas. 3 beses kami nakahingi ng bigas doon sa mga mayayaman negosyante sa Maynila. At ito ay sinama namin sa mga donations na natatanggap ng ating punong lalawigan. At nagpasalamat din po si Governor sa mga nag-donate niyan. Galing po, in particular, is sa Chinese Chamber of Commerce po sa Manila. Yan po ang malaking donors po. Ganun din po sa mga schools. Sila rin po ang donors ng schools dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque. Nasa mapalo po ng 40 school buildings po na i-donate ng federation dito sa atin sa Marinduque. Kaya yan po, bukod po sa mga pribadong trabahong yan, ay ito po mga public na duties and functions natin ay nagagampanan naman po natin. I think at sana po ito ay yun din po ang maging pananaw ng ating mga kababayan na yun lang naman din, Romy, ang hangad ng mga lingkod bayan ay itong kanilang mga inagawa ay maging katanggap-tanggap, maging kaaya-aya sa kanilang nasasakupan at yung bagang pagkatapos ng iyong termino ay masabing ng ating mga kababayan na hindi nasayang ang botos na binigay nila sa iyo. Yun din lamang ang ating inaasahan ko. At kung ako ay katanggap-tanggap pa at kanilang nanaisin ay nasa kanilang pagpapasya. Nasa ating mga kababayan, nasa ating mga kababayan din lamang naman ang kapangyarihan at magpapasya. Kung ikaw ay magatuloy, kung ikaw ay magapahinga. Yun lang ang Ronnie. Bukal nabanggit mo kanina na ito'y pagkakataon na hindi para maglatag ng inyong mga plataforma dahil matagal at nasubukan naman na ng ating mga kababayan ng inyong ginawang paglilingkod para sa kanila. At nabanggit nyo rin po na ito'y panahon para mag-ulat, sabi nyo nga po, para mag-report sa ating mga kababayan sa mga nagawa ninyo sa nakalipas po na mga buwan at mga taon bilang bukal na lalawigan. Maliban po sa mga binanggit ninyo, ano-ano pa po ba yung may pagmamalaki ninyo na ginawa ninyo dahil sabi nyo nga po magre-report ako ngayon sa ating mga kababayan. Ito po yung pagkakataon para magbigay ulat sa ating po mga kababayan hindi sa inyong mga ginawa sa sangguniang palalawigan. Yun nga po, Romy, Kuya Romy, sapagkat tayo ay nakaranas ng pandemya noon, tayo ay actually ay noong unang pre-pandemic ay kita ay nakahanda na talaga sa ating number one ay sa tourism. Ang ating dapat na celebration noon ay from Foundation Day ng February
hanggang Lenten season, hanggang sa Holy Week dapat naka-ready na ang mga concerts natin, naka-line up na. It's supposed to be talaga ang inaasahan natin ng influx ng tourism and ng commerce and ng income para sa ating mga kababayan dito sa lalawigan. Ngunit ito ay na-deter. Ito ay panandaliang itong nagkaroon ng deterrence dahil nga sa ito ay panandaliang itinigil. Kumbaga ay nagkaroon ng na pushback for a while dahil nga sa pandemya. Ngunit ngayon naman ay nakikita natin na yung revitalize na growth ng Marinduque ay kitang-kita natin itong lalo na itong ating speaker at ang ating governor ay nandyan at kitang-kita po natin na maganda po, maayos po lahat at maganda rin po lahat. Ang ating lalawigan ng Marinduque. At ipagpapatuloy ko, Romy, yung aking mga nasimulan at yung particular ito sa sector ng education. And of course, itong infrastructure ay ako'y kaagapan ng ating gobernador sa infrastructure at and public works sapagkat ang infrastructure, Romy, ito ay executive in nature ito. Executive in nature ang infra, ang makakapagpagawa ng mga programa at proyekto ay ang ating punong ehekutibo. Kaya it is very important that yung Sangguniang Panlalawigan with the Committee on Infrastructure and Public Works ay kaagapay ng ating gobernador. At lahat ay merong ang power of to execute ng mga programs and projects, infrastructure lalong-lalo na, is of course the executive. Kaya't ayun, at bilang chairman nito ay kita ay nakatulong din sa ating punong lalawigan. At ipagpapatuloy natin yan, Romy. At bukod sa riyan ay dito na lamang, Romy, sa Santa Cruz, itong Marcaper Road. Itong Marcaper Road, Romy, ito ay perennial problem sa amin. Itong kalsada mula Balogo papunta ng Kilo-Kilo hanggang Calabo, Romy. Oo, talagang hindi ma-repair yan. At ang laging katuwiran, napakaraming dumaan ng mga ehekutibo, mga executive sa Santa Cruz at saka sa Marinduque na rin. Na ang laging dahilan ito ay private road. Ngunit ngayon sa pag-upo ng ating gobernador ay ito ay pagkakuha niya ng writ of possession, napapunduhan agad. At ito inagawa na ngayon, Romy. Ito ay sapagkat simply because ang ating gobernador ay alam ang gagawin. Alam niya kung paano pasikot-sikot sa ganyang mga legalities. At ayun nga, at ito ay inumpisahan na. Inagawa na ito ngayon at makikita natin, kita-kita natin, Romy, kung ito nga napakatagal na panahon, napakalaong panahon na hindi magawa-gawa sa panahon ng ating gobernador ni Presby ay nagawa in a very short while. Pandemya pa, partida na. Pandemic pa, Romy, partida na. Ito ay nagawa. Ano pa kaya itong mga ibang mga bagay na mga ating mga na gusto nating makita na hindi naman ganun kahirap kasi yung hirap ng Marcaper Road ay definitely ito ay magagawa ito. Ayos ito, Romy. Ayos lahat ito at yung gaganda lahat ng itong ating mga hangad na ito yung mangyayari ito, maayos din ito at malipas din itong ating kahirapan ito, maganda ang ating lalawigan at ang ating pamayanan. Bukal, nabanggit niyo kanina na since wala na ho kayong mga plataforma na ilalatag ngayon dahil kayo po ay kasalukuyan or incumbent representative o kinatawan ng ikalawang distrito ng lalawigan, kung sakaling kayo po ay palarin, ano-ano pa po yung naiisip ninyong mga infra project
and public works na dapat gawin sa Marinduque para eventually makatulong ho ito para sa pag-angat pa ng ekonomiya ng lalawigan? Ay napakarami pa natin kailangan gawin, Romy. Pondo lamang talaga ang kailangan pondo. Nandiyan na naman ang pondo. Nandiyan na naman na yan ay in place na. Napakarami pa natin kailangan gawin, lalo na sa mga dito sa District 2. Itong ating mga lugar dito, Romy, ay puro mga bulubundukin ang Distrito 2, itong Santa Cruz, Torrijos, Buenavista, ay yung mga kalsada namin paakyat ng bundok ay lalo't nakaranas tayo ng matinding parang ito La Niña rin nung minsan na grabe ang mga pag-ulan, yung tuloy-tuloy na pag-ulan for several weeks and months, at yung ating mga kalsadahan ay barred down na yung mga kalsada, at nakikita natin na yung ilalim ay mga uka-uka na. Napakarami na ng ating kailangan mga gawin pa yung Romy, at ito naman ay nagagawa naman natin kahit pa paano. At lalo itong pero ito talaga kailangan tutukan itong mga kalsada, lalo pa bundok, na ito ay maayos, at kung hindi ay ma-isolate yung mga barangays. Maraming mga barangays pa bundok dito sa amin, lalo na sa itong papuntang Revilla, papuntang Hagimit, itong mga kapupuntang Talawan, sa Torrijos. Ito ay talagang they are very much in need of improvement. And itong waterworks natin, pagka naman summer ay talaga nagiging problema rin natin ang tubig. At yan ay in place na rin ang pondo diyan. Yan ay i-execute na lamang, at yung for implementation na ito sa pamamagitan ng ating gobernador, itong Marinduque Waterworks, itong bulk water, ay yan ang isa rin sa mga flagship big ticket projects ng ating pamahalaan lalawigan ng ating gobernador. At ito, Romy, ito ang kailangan nating ituloy. Ito yung tinatawag itong mga prerequisites of progress. Prerequisites of progress. Ito ay mga grade 1 ng pag-unlad. Ito kailangan, prerequisite ito. Hindi kita magiging grade 2 pag wala ito tubig, kuryente, at saka itong kalsada. At ngayon ay kasama na pati itong communication. At nandiyan na rin naman yung ating technology sa pamamagitan ng ating speaker, itong fiber optic. Ito yung naka-in place na rin. At yan, pagkatapos yan ay susunod na tayo sa pasunod na itong ating mga next steps na ito ng itong trade and industry, itong commerce na itong ating pagpasok ng mga investors na ito, ay itong ating inaasahan na basta't itong ma-comply natin itong prerequisites of progress na itong mga basic na dati naman ito talaga ito napakahirap ito for the longest time. Ito talagang hindi natin ito napakahirap nito. Dati ay magkaroon lamang ng project na 1 million na kalsada na pagkakarampot ay talagang kita ay pasalamatan ng husto. Ngunit ngayon, kita natin na talagang malaki na talaga ang improvement, malaki ang pondo, malaki ang nagagawa. At yan ay dahil sa ating mga pinuno ng lalawigan, particularly our speaker and our governor, at nakapagdala dito niyan. At yan ang mga itutuloy natin, Romy, itong mga basic prerequisites ng progress. And then of course yung aking personal advocacy sa education talaga, Romy. Edukasyon, Romy. Edukasyon ang makakapagpatabla sa mayaman at sa mahirap. Romy, mayroong yung mayaman na ang anak ay mahina maaral, adik. Tapos yung isang mahirap na ang anak ay scholar at yung top-notcher. Sino ang may mas magandang kinabukasan? So education is the equalizer, at ito ang makakapagpatabla
sa mayaman at sa mahirap. Kita ay pagka ikaw ay maski ikaw hindi kayamanan, pag ang anak mo ay college graduate at saka professional at board passer or bar passer or top notcher, lalo na kahit papaano ay medyo mataas-taas ang ating balikat at kita ay hindi kita yang gapadaig-daig sa kahit sino riyan, kung sino-sino lang riyan, maski pa sila ay mayaman, yun Romy ang ating paniwala, ang ating paniniwala. Alright, nakakatuwa pong marinig ang ilan sa mga nasa pipeline ng mga project ng ating pong pamahalaang panlalawigan sa tulong din naman po dahil para po sa kabatiran ng ating mga kababayan. Kung paano po nagtatrabaho ang sangguniang panlalawigan, binibigyan po nila ng otoridad ang ating gobernador na pasukin o pumasok sa isang programa. So yan po ay check and balance. Kaya mahalaga po ang kanila pong ginagawa na function sa sangguniang panlalawigan. Bukal pagkakataon po ito para muling ibenta, ilako po ang inyong sarili para sa ating mga kababayan. Maraming salamat Romy, maraming salamat din sa ating mga kababayan, sa ating mga manonood at mga tagapakinig at mga manonood. Ako po ay aking pong inalaan ulit ang aking sarili sa aking pangalawang termino. At ako po ay nag-report naman po sa mga barangay at sa ating mga kababayan, sa inyo po ngayong oras na ito ay yung kahit pa paano ay aking na-squeeze yung aking yung 3 taon po ay hindi naman katagalan, ngunit kahit pa paano ay sapat na rin pong panahon para yung pong yung inaasahan ninyo sa akin ay sana naman po ay kahit pa paano ay masasabi nga nagawa ko at sana po yung aking performance ay katanggap-tanggap at kaaya-aya sa inyo at masabi po ninyo na kay Bukal Ismael Lim ay hindi nasayang ang inyong mahalagang botos. At yan lang naman po ang aking maibabahagi at sana po ay kung ako po ay inyong mamarapatin, sana po ako po ay inyong tangkilikin pa rin sa aking pangalawang termino. At ito po ay aking nakuabay na po sa inyo at sa ating Panginoon Diyos. Yun lamang Kuya Romy at Kuya Romy, pwede ba akong bumati sa aking of course, by the way, bago kayo bumati, number ano po kayo sa balota? Ako po ay number 4 sa balota, Kuya Romy, number 4 po kita. Inuna pa yung pagbati kaysa sa numero. Sige po. At nasa inyo po ang pagkakataon para una magbigay mensahe sa ating mga kababayan. Pangalawa, para po sa inyo mga special shout-out at mga pagbati. Go ahead po. Ayun po. At yung mga kababayan, ang inyo pong lingkod, si Kuya Mael ay maglilingkod at maglilingkod hanggang ako'y inyong yang ninanais at yang sa tingin ninyo ay ako ay nararapat at yang pagpapatuloy po hindi ko po ipapahiya ang inyong pagtitiwala, hindi ko po ipapahiya ang aking mga supporters at ang tiwala sa akin na masuklian ko ng nararapat ang pagtitiwalang yan na ipinagkaloob niyo sa akin. At shout out din po sa aking misis, ang aking napapalaban na po sa pag-house to housing, kasama ko sa pag-house to house. Yung aking dahil lamang sa pag-ibig, Kuya Romy, napag-asawa ng politiko ay nag-house to house na rin ba yan naman Kaya yung aking misis na si Cathy Lim at ang aking mga anak na si Enzo at saka si Ivan. At yung aking mga kasama, yung aking kinakapatid na si Snooki na nandyan din po at yung mga kasama ko ay inyo po lahat, alam naman ninyo kung sino ko, hindi ko na pa isa-isahin. At ganyan din po ang sa aking mga kababayan ay I love you very much, mga minamahal kong mga kababayan Marinduqueño. Inyo po lahat, maraming salamat po. Kuya Romy, maraming salamat po. At yan po, sa ang ating pong kasalukuyang bukal, si Bukal
Eshmael o si Kuya Mael Lim at muli po siyang kumakandidato sa pagiging kinatawan pa rin ng Segunda Distrito ng atin pong mga bayan ng Santa Cruz, Torrijos at Buena Vista. Nasa inyo pong mga kamay, mga mahalagang boto, mga kababayan, ano po ang atin pong gagawing pagpiling muli para naman po sa nalalapit na eleksyon. At habang papalapit nga po ang eleksyon, kailangan nating maging mapanuri sa mga kumakandidato. Atin pong isa-isip na napakalaki ng gampani ng bawat isa sa darating na Mayo 9. Pakatandaan po ng isang boto ay may kayang magpapanalo sa inyong mga sinusuportahan at makapagpapabuti ng kalagayan ng ating lipunan. Maraming nagnanais, pero iilan lamang ang nagwawagi. Piliin natin ang mga kandidatong may konkretong plano, may bisyon para sa ating lalawigan. Ang mga lider na may suporta, ang mga pinunong may malasakit, at ang mga maglilingkod ng bukal sa puso. Sa panahon po ngayon kung saan laganap sa social media ang fake news, sama-sama natin itong labanan sa pamamagitan ng masusing pag-aanalisa sa bawat isang humahangad. Kaisa niyo po kami at ang programang ito, ang Marinduque News Network at ang PIA Marinduque, paghahatid ng mga plataforma ng mga lokal na kandidato dito sa ating lalawigan. Antabayanan po kami sa susunod na episode ng Know Your Candidates. Ako pong muli, si Romeo Mataang Jr. Magandang araw, mabuhay ang Marinduqueño. Sa paparating na eleksyon ay muli tayong pipili ng mga mamumuno sa ating lalawigan. Alamin ang kanilang intensyon sa pagtakbo. Kilatisin ang kanilang mga plano para sa probinsya. Himayin ang kanilang mga plataporma. At suriin ang kanilang mga ihahaing programa para sa mga Marinduqueño. Know Your Candidates sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Know Your Candidates.